Kaugnay na kontrobersyal na resort na yan sa gitna ng Chocolate Hills, makakausap natin si Ginoong Felito Pon, Municipal Information Officer at Executive Secretary ng Office of the Mayor ng Sagbayan, Bohol. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Opo. Sir Arnold. Ito po ang tanong ng marami, bakit to nakapagpatayo at nakapag-operate ang resort na yan sa Chocolate Hills? Ano po naging basehan para mapayagan po yan? Marami pong isa pong malaking proseso iyan. It started, I think, in 2018 po. Nagkaroon ng applications po dito at nire-refer po natin iyan sa Protected Area and Management Board kasi nasa protected area po ang isang proposed establishment po. Opo. Sa ngayon ho ba, kumpleto na yung pagtatayo yan, yung construction o tuloy-tuloy pa rin po? Merong ongoing construction. Tapos kahapon lang namin na lang palang temporary closure order yung DENR. Pero sabi po ng DNR, may closure order na po sila September 2023 pa ho. Yeah, kahapon lang namin nalaman kasi walang binibigay sa amin na furnished copy ng closure order, yung temporary closure order na sinasabi. So hindi namin talaga alam na meron na palang temporary closure order. Dahil if alam namin yung temporary closure order, ay sa application na for renewal ay hindi na po marirenew. Mr. Pon, sa kabila ho ng protected areas po ang Bohol at kinikilala pa ng United Nations, ilang porsyento ho ba rito ang nasa pribadong titulo? Sa around the area po? Opo, sa Chocolate Hills po. Kasi sinasabi na bagamat protected areas po ito, titulado daw ito at pag-aari ng mga pribado. Totoo po yun. And it was a titled land back in 1996. Si former President Fidel Valdez Ramos pa ang nag-issue ng titulo na yan. Opo. Pero binabanggit to kung 1996 na issue po na ito'y protected areas, sinasabi ho nung may-ari, no, na kapatid, tama ho ba kapatid ng administrador na si Julieta Sablos? Administrator pa rin ho ba si Miss Julieta Hablos? Siya yung parang manager po ng Captain's Peak Opo. Resort. Kung 1996 o 1997 protected areas, ang titulo po ng Captain's resort ay nakuha lang po 2005. O kasi parang binibinta ata ng may-ari doon kay Mr. Edgar Boton, yung may-ari ng Captain's Peak. Opo. Nakapatid po ni Administrator Julieta Sablos, tama ho ba? Yeah, totoo po yun. Oo nga. So kung protected areas nga po ng 96-97 under FBR administration, bawal ho magpatitulo after ho dan, di ba? 2005 ho sila nakakuha ng titulo. Certificate of transfer ata ang kasi meron na talagang original title, ina-award yan doon sa original na owner. Tapos ibininta yan. Nako. At hindi namin saklaw iyon dahil it's between the I think sila yung nag-issue ng certificate of title. Opo. So, Mr. Pon, kumpleto ho sila sa lahat ng permiso, galing din ng DENR, kaya ho nakapagtayo sila dyan ng resort? Meron silang protected management board resolution sa 2018. Tapos meron din naman sa 2022 PAMBI
resolution endorsing the approval of the resort. Di nila ini-endorse doon naman sa DE. Opo. So ngayon pong araw na ito, sarado po yung resort. Meron ho pong patupad iyon at sa amin naman sa LGU, magiging marirevoke yung business permit nila. So may kapangyarihan kayong bawiin po yung permiso? Incumbent upon the issue committee. Pag merong tax nilabag, kapangyarihan po yung LCE natin, yung local chief executive, na bawiin o i-cancela yung business pag merong nila. Okay. Mr. Pon, bukod doon sa resort, pakikumpirma po itong daan patungo ng barangay Kanmano na nasimot na raw yung ilang bahagi ng Chocolate Hills para bigyan daan ito. Natuloy ho ba yung proyektong yan? After investigations ng Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, joint hearing po iyon ng Tourism at saka Environment, at nandoon naman kami doon umaattend. Opo. Yung Provincial Environment and Natural Resources Officer, kinukorek natin yung wrong impression kasi yung kalsada na iyon, existing na po yun, wala pa ang Captain's Peak. Opo. Bali, it's a barangay road network connecting Libertad Norte and Barangay Kanmano po. Existing na po yun. So, kailangan sirain ang Chocolate Hills para makagawa ng daan? Hindi naman po sinira, wala pong sinira. Ang ginagawa po noon, back last year, ay ginawa natin parang rehabilitation, repair. Kasi merong request ang barangay Kanmano. Opo. So ngayon, buo na po yung access road, nagawa na? Pinahinto ng DENR, ng PINDO. Okay. At sumasayan po natin. Okay. At nire-rectify din kung ano yung rehabilitation. Okay. Mr. Pon, bukod sa resort, dito sa istruktura ng daan, ano pa ho mga construction ang nagaganap po dyan sa Chocolate Hills? Ongoing construction sila pero pinahinto na natin. Ano po yun? Function hall nila. Ano po? Yung function hall nila, ako na natin kahapon. Kahapon lang? Kahapon pinahinto kasi walang, hindi kami nakatanggap ng temporary closure order from Opo. DENR. Okay. So, only through the social media yesterday na nalaman namin na meron na pala. Last year pa pala. No? So, dapat sinabihan kami, binigyan kami ng kopya ng temporary closure order para naman na maagapan. Okay. Bukod dun sa function hall ng resort, meron pa ho bang ibang construction po dyan? Meron ng ibang mga like mga cottages diyan, no. Hindi, bukod ang function hall Opo. na pinahinto natin. Hindi, bukod po dito sa resort na ito, may iba pa ho ba na nagaganap na construction po dyan sa Chocolate Hills? Wala na po. Wala na. Kasi may impormasyon kami, may nag-apply daw para sa zip line. Hindi kami nag-apply zip line. Opo. Baka sa ibang bayan. Na may Chocolate Hills din. It's scattered actually to 3 or 5
Ah, Eh, opo. 4 to 5 municipalities ang mismo. All 2,000 ata yan. Okay. So malinaw po, Ginoong po, na kahit protected areas ito, yung mga pribadong may-ari ng mga dyan sa paligid na lupa ng Chocolate Hills, eh maaari po magsagawa ng kanilang gusto, pero limitado po sa mga utos ng LGU. Opo, kasi regulated, mayroon pong restrictions. Kahit titular yan, dapat susunod ang mga pribadong sektor sa panuntunan ng DENR. At kahit titulado pa yan, may mga restrictions and regulations pa rin na kailangan sundin nila. Maraming salamat po, Pelito Pon, Executive Secretary ng Office of the Mayor ng Sagbayan, Bohol. Ingat po. Maraming salamat po sa inyo, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.